Kinabukasan, nagtungo si Hibiki sa Debbie Company upang kumuha ng bodyguard at ipinakilala siya sa may-ari na si Jordan Debbie. Ngunit nang masuri ng maigi ni Debbie si Hibiki, agad siyang napalapit dito dahil naamoy niya ang yaman sa kanya. May kakayahan si Debbie na makadama ng kaaya-ayang amoy mula sa mga taong mayaman na o magiging mayaman pa lang. Ipinakita kay Hibiki ang ilang matitipunong kandidato bilang bodyguard, ngunit tinanggihan niya ang lahat, hindi dahil kulang sa lakas, kundi dahil mababa ang kanilang MP. Kailangan niya ng bodyguard na kayang suportahan ang hypercure at perfect heal mula sa medical book, kaya mahalaga ang sapat na mana. Sinabi ni Debbie na marami pang ibang opsyon, ngunit biglang nakatanggap ng payong, si Hibiki mula sa Diyos, humanap siya ng sarili niyang pagpipilian. Habang iniaakay siya ni Debbie sa ibang kandidato, napansin ni Hibiki ang isang madilim na pasilyo sa gilid. Ipinaliwanag ni Debbie na may mga naroroon ding opsyon, ngunit hindi niya ito may rekomenda dahil hindi angkop sa normal na trabaho o labanan. Dahil hindi na sila makabalik sa kanilang mga bayan, pinatuloy na lamang sila roon ni Debbie. Naisip ni Hibiki na maaaring katulad sila ng kanyang sitwasyon kaya hiniling niyang tingnan sila. Sa loob, nakita niya ang isang wolf beastman na tila nagbabantay sa isang batang babae. Nagtaka siya kung bakit sila nakakulong, kaya ipinaliwanag ni Debbie na nagwala ang beastman habang pinoprotektahan ang bata. Ang batang babae ay may mahikang kapangyarihan ngunit wala pa siyang kontrol, kaya kusang lumalabas ang kapangyarihan niya. Sinubukan silang i-appraise ni Hibiki, ngunit napansing may nakatagong stats. Ipinaliwanag ni Sapo na peke ang kanilang impormasyon at pinayuhan siyang gamitin ang Expert Eye, ang pinakamataas na antas ng appraisal na ibinigay ng Diyos. Gamit ang Expert Eye, natuklasan ni Hibiki na ang Beastman ay si Claude, isang hero na nasa level 95. Ang batang babae naman ay si Lillian, na may Radiant Sanctuary status, na ang kaluluwa ay direktang konektado sa mundo ng mga Diyos. Napaisip si Hibiki na pareho silang may higit sa sapat na MP, ngunit nag-aalangan siya kung maaari siyang magsama ng hero at sage. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos na gawin niya ang nais niya. Dagdag pa ni Sapo, dapat niyang gamitin ang technical skill na relief measure, na maaaring magtanggal ng sumpa o limitasyon kay Claude. Nagpa siya si Hibiki at binili silang dalawa. Sa sobrang tuwa ni Debbie, napasigaw siya dahil mas lalo pang lumakas ang amoy ng swerte kay Hibiki. Dinala ni Hibiki sina Claude at Lillian sa isang bukas na parang. Nagtaka si Claude kung ano ang balak niya, ngunit sinabi ni Hibiki na kalma lang siya dahil gagamutin niya ito. Nabigla si Claude sa kanyang narinig. Sinabi rin ni Hibiki kay Lillian na kakailanganin niya ang tulong nito. Naghinala si Claude na maaaring patibong ito, ngunit pinakalma siya ni Lillian at sinabihang huwag mag-isip ng sobra. Ipinunto niya na buong buhay niya ay si Claude ang tagaprotekta niya, kaya ngayon siya naman ang gustong magligtas dito. Ipinaliwanag ni Hibiki na kailangan niya ang malaking bahagi ng MP ni Lillian at kailangan din nilang pumasok sa isang kontrata. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Lillian at agad na inilipat ang kanyang MP, na nagbigay kay Hibiki ng sapat na lakas para gamitin ang perfect heal. Ang mga nawawalang bahagi ng katawan ni Claude ay ganap na naibalik, at lahat ng sugat ay gumaling na parang hindi kailanman nangyari. Tuwang-tuwa si Lillian at agad niyakap si Claude. Nagpasalamat si Claude kay Hibiki at sinabing hindi niya maipaliwanag ang bigat na matagal niyang dinadala na biglang nawala. Ipinaliwanag ni Hibiki na marahil ay dahil ito sa sumpa na nakapaloob sa kanya. Nagulat si Claude dahil dapat ay hindi niya ito nakikita kahit pa isang appraiser. Sinabi rin ni Hibiki na si Claude ay isang hero, at si Lillian ay magiging isang sage sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Hibiki na ang kanyang expert eye ay galing mismo sa Diyos, na ikinagulat ni Claude. Pagkatapos, sinimulan ni Hibiki ang pagtanggal ng sumpa gamit ang relief measure skill. Biglang lumitaw ang mga kadena na bumalat kay Claude, at may higanteng gunting na bumagsak upang putulin ang mga ito. Akala ni Hibiki at Lillian ay nataman si Claude, ngunit buhay pa rin siya. Nang maputol ang isa sa mga kadena, unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Yumuko si Claude at humingi ng tawad sa kanyang naging asal. Pagkatapos, sinabi niyang nais niyang isagawa ang Ceremony of Allegiance. Ipinaliwanag niya na ito ay sagradong ritual ng buong pagtalaga ng kanyang kaluluwa kay Hibiki. Iminungkahi ni Sapo ang contract skill para sa seremonyang ito, upang ang pangako nila ay maging ganap na batas sa pagitan nila.
Matapos pag-isipan, pumayag si Hibiki. Nabuo ang kontrata, at lumitaw ang marka ng Light Spirit sa kanilang mga pulsuhan bilang simbolo ng kanilang katapatan. Masayang pinanood ni Lilian ang buong pangyayari. Samantala, nagpapatuloy sa paglalakbay sina Amelia, Ival, at Stalia. Pagkaraan ng ilang oras, iminungkahi ni Amelia na magpahinga sila sa hot spring hanggang sa pagtatapos ng araw. Nagustuhan agad ni Stalia ang ideya, ngunit kalaunan ay pinigilan niya si Amelia dahil nangangahulugang maliligo rin si Ival kasama nila, at ayaw niyang mas mapalapit pa ito kay Amelia. Gayunman, nanindigan si Amelia, kaya napilitang sumuko si Stalia. Samantala, ipinaliwanag ni Hibiki kina Claude at Lilian kung bakit kailangan niyang kumuha ng MP mula sa iba para magamit ang Perfect Heal. Nauunawaan nila ito at tinanggap ang sitwasyon. Pagkatapos, sabay nilang isinagawa ang sharing contract, na nagpa-level up sa technical contract skill ni Hibiki. Napansin ni Claude na may binubulong si Hibiki at tinanong niya ito. Ipinaliwanag ni Hibiki na ito ay isang boses na gumagabay at nagpapaliwanag sa kanya. Natigilan si Claude at napagtanto na ito ang tutorial skill na direktang mula sa Diyos. Dito rin niya nahinuhan na si Hibiki ay mula sa ibang mundo, na ikinagulat ni Hibiki dahil alam na pala ni Claude ang tungkol dito. Tinanong ni Hibiki kung may problema ba ito kay Claude, ngunit sinabi nito na wala itong epekto sa kanyang katapatan. Nagpatuloy ang paglalakbay at ipinaliwanag ni Claude na ang Diyos na konektado kay Hibiki ay malamang ang Chief God, ang unang Diyos sa 11 Diyos sa mundo. Ang tutorial at expert eye ay banal na kapangyarihan na tanging siya lamang ang maaaring magbigay. Naniniwala si Claude na talagang napansin ng Chief God si Hibiki. Ngunit para kay Hibiki, mas dapat sana sina Claude at Lilian ang pinagtutuunan ng pansin. Naisip din niya ang Radiant Sanctuary ni Lilian at kung bakit tila mabigat itong kapangyarihan. Hindi alam ni Claude at Lilian ang tungkol dito, kaya ipinaliwanag ni Hibiki na ito ay isang kakayahang naglalabas ng napakalakas at mapaminsalang puwersa sa loob niya. Natulala si Lilian sa kanyang narinig, at agad itong pinagsisihan ni Hibiki. Ipinahayag ni Claude na malamang hindi galing sa Chief God ang Radiant Sanctuary, kundi sa God of Magic dahil ang mahika ay nasa kanyang saklaw. Biglang naramdaman ng Chief God ang presensya ng God of Magic habang nakikipag-usap ito kay Hibiki. Sinabi ng God of Magic kay Hibiki na si Lilian ay naghihirap dahil sa Radiant Sanctuary, ngunit hindi na maaaring basta alisin ang isang skill kapag naibigay na ito. Ipinahayag din niya na hawak ni Hibiki ang skill na Grimoire, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang i-adjust ang MP at magic power ni Lilian upang makontrol ito. Binalaan din siya na hindi siya palaging tutulungan nito. Napagtanto ni Hibiki na kapag ginamit niya ang Grimoire skill, ang sistem ng administrasyon ang automatikong ako sa pag-aayos ng sitwasyon. Ipinasa ni Hibiki ang mabuting balita kina Claude at Lilian, at lubos silang nagpasalamat. Ngunit biglang ipinaalam ni Sapo na pansamantalang hindi magagamit ang expert eye at tutorial skill ni Hibiki, kaya limitado lang ang impormasyon na kaya niyang ibigay batay sa dati niyang nakalap. Samantala, tinitigan ng God of Magic si Hibiki at may kakaibang pakiramdam na tila nakita na niya ito noon. Pagkatapos, ginamit ni Hibiki ang Grimoire skill, na nagsummon ng isang cute na pasang nagpakilala bilang V at nagsabing siya ang magtuturo kay Lilian ng kontrol sa mahika. Labis na natuwa si Lilian sa kakatean ni V kaya agad niya itong hinaplos. Ipinaliwanag ni V kay Hibiki na siya mismo ang Grimoire at isang banal na nilalang na nilikha ng God of Magic. Dahil dito, bahagyang gaman ang loob ni Hibiki at marahang hinaplos ang ulo nito. Nagselo si Claude at agad nagsabi na hindi pa siya nakakatanggap ng kahit isang haplos mula kay Hibiki. Samantala, sa hot spring, nagpapahinga sina Amelia, Ival, at Stalia. Nagulat si Stalia sa laki ng dibdib ni Amelia bago agad bumalik sa wisyo. Tinanong ni Amelia si Stalia tungkol sa misyon ng kanyang ama, ngunit wala pa siyang alam. Pagkatapos, niyaya ni Amelia si Ival na kuskusin ng kanyang likod, ngunit tumanggi ito. Napangiti si Amelia dahil hindi pa sila ganap na magkaibigan. Sinabi ni Stalia na masyadong mabilis si Amelia sa pakikitungo kay Ival. Narinig ito ni Ival at ngumiti ng bahagya. Pagkatapos ay tumayo siya at pumayag na tulungan si Amelia, sabay sabing ito raw ang ginagawa ng magkaibigan.